Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Isang magandang balita, nasa 143 Pinoy na nahaharap sa kaso ang ginawaran ng pardon ng United Arab Emirates o UAE. Ibig sabihin, napatawad na umano ng UAE ang higit 100 Pinoy na ito sa pamamagitan ng desisyon ni UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. Sa kanilang pag-uusap sa telepono, nagpasalamat naman si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakaloob ng pardon ng Pangulo ng UAE, gayon din ang tulong nito sa Pilipinas kasunod ng mga nanalasang bagyo. Anya, inaasahan niyang pagtibayin pa ang ugnayan ng dalawang bansa hanggang sa susunod pang mga taon. Samantala, nanindigan si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na walang politika sa mga programa at pamamahagi ng tulong ng kagawaran. Makibalita kay Danisa Lopez. Binigyang linaw ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na walang pamumulitika ang nagaganap sa kada pamamahagi ng tulong ng departamento sa bawat benepisyaryo ng mga programa nito. Ang pahayag na ito ni Gatchalian ay bunsod ng alegasyon na tumatanggi umano ang DSWD sa mga referral requests ng Office of the Vice President o OVP. Giit naman ng kalihim, walang katotohanan ng alegasyon na ito sapagkat tinutulungan umano nito ang lahat ng nagpupunta sa tanggapan, may referral man o wala. Handa rin si Gatchalian na ipakita ang screenshots ng usapan ng OVP at DSWD para patunayan na walang pinipiling tulungan ang kagawaran. Dagdag pa niya, sapat din ang dokumentasyon nito para maipakita na walang tinatanggihan na tulungan ang DSWD. Kasalukuyan namang nakikipag-ugnayan ng kalihim sa OVP para lubos na alamin ang issue at mabigyan ng linaw ang alegasyon. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Aminado ang pamahalaan na nahihirapan itong tuligsain ang mga natitirang operasyon ng POGO sa bansa. Kaya naman nananawagan ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na makiisa ang mga lokal na pamahalaan para maubos na ang mga POGO. Ayon kay PAOC spokesperson Winston Casio, ito ay dahil nag-downsize ang malalaking POGO company at kumalat sa mga komunidad. Tinatayang 100 iligal na POGO pa rin ang mayroon sa bansa ayon sa PAOC. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas umapela na huwag sampahan ng kaso ang mga Pinay na ginawang baby maker sa Cambodia. PNP uungkating muli ang investigasyon sa kaso ng pagkamatay ng mga lokal na opisyal kaugnay ng drug war. PAOK nanawagan sa kooperasyon ng mga LGU para sa pagtuligsa sa mga POGO. DSWD Secretary Rex Gatchalian itinanggi ang aligasyon ng pamumulitika sa kagawaran. Higit 100 Pinoy na may kaso sa UAE ginawaran ng pardon. Carlos Yulo binisita ang former coach at teammate sa Japan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Pinalalahanan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang publiko na huwag magpaninlang sa mga kumakalat na text message na nagpapanggap na kawani ng CAAP. Anya, mayroon pa rito na ginagamit ang pangalan ni CAAP Director General Captain Manuel Tamayo na naglalaman ng mga kahina-hinalang mensahe.
Nilinaw naman ng kaap na walang kaugnayan sa kanila ang mga numerong 0977-622-4936 at 0927-009-3970 kaya't ipagbigay alam sa otoridad sakaling makatanggap ng mensahe mula rito. Ipinresenta nitong kamakailan ng mga proposal ng mga kasaping ahensya ng gobyerno para sa itatayong Integrated Transport Hub sa Quezon City. Tunghayan ang aking ulat. Nagpulong sa Quezon City Hall ang mga opisyal ng lungsod kasama ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Department of Transportation o DOT at Government Service Insurance System o GSIS upang talakayin ang proyektong Integrated Transport Hub sa lungsod. Ipinresenta ng bawat ahensya ang kanilang proposal na nakaangkla sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang mga hamon sa sektor ng transportasyon sa bansa gaya ng pagresolba sa matinding trapiko sa Kalakhang, Maynila. Layon din ng proyektong ito na magbigay ng mas maayos at convenient na transportasyon para sa mga commuter at motorista. Sa pulong, tinalakay ang update sa panukalang pagtatayo ng intermodal terminal sa Quezon Memorial Circle Corner Commonwealth Avenue na vacant property ng GSIS sa lungsod. Samantala sa panig naman ng GSIS ay plano rin itong magtayo ng isang one-stop shop government center na magagamit ng mga opisyal para sa Traffic and Development Plan at iba pang transaksyon. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Kinilala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagsisikap ng San Juan na mahigpit na ipatupad ang Ordinance No. 14 Series of 2024 o ang Smoke and Vape Free Ordinance sa lungsod. Sa ilalim ng ordinansang ito, nire-regulate ang pagbebenta, paggamit, pamamahagi at pag-advertise ng mga sigarilyo at produktong may kinalaman sa tabako na nakaayon sa Framework Convention on Tobacco Control ng World Health Organization. Kontrolado rin nito ang mga material na pangpromosyon upang maiwasan ang kanilang impluwensya sa komunidad. Sino man ang lalabag ay pagmumultahin ng 2 hanggang 5,000 piso. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas umapela na huwag sampahan ng kaso ang mga Pinay na ginawang baby maker sa Cambodia. PNP uungkating muli ang investigasyon sa kaso ng pagkamatay ng mga lokal na opisyal kaugnay ng drug war. PAOK nanawagan sa kooperasyon ng mga LGU para sa pagtuligsa sa mga pogo. DSWD Secretary Rex Gatchalian itinanggi ang aligasyon ng pamumulitika sa kagawaran. Higit 100 Pinoy na may kaso sa UAE, ginawaran ng pardon. Carlos Yulo, binisita ang former coach at teammates sa Japan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Magaganap na ngayong Biyernes ang electronic raffle upang matukoy ang pagkakasunod-sunod ng 156 na party list groups sa susunod na halalan. Ito ang inanunsyo ng Commission on Elections sa COMELEC kung saan sa tala nasa 113 ang aktibong kalahok na party list group habang 42 naman ang bagong rehistradong organisasyon at isa ang nakakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema.
Kasalukuyang isinusulong ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang digitalisasyon sa mga police operation dahil sa malaking ambag nito sa paglutas ng mga krimen o kaso. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Nakitaan ng National Capital Region Police Office o NCRPO na epektibong paraan ang digitalisasyon para sa mga isasagawang police operation. Naniniwala si NCRPO Chief Regional Director Police Major General Sidney Hernia na ang modernisasyon ngayon ay mayroong malaking tulong sa magiging programa at operasyon ng kapulisan sa NCR. Kabilang din sa tinitingnan na posibilidad ng pagdi-digitalize ay ang mga transaksyon na nagaganap sa loob ng istasyon. Paliwanag ng ahensya, mapapabilis nito ang proseso sa paghuli ng mga krimen at pagkuha ng impormasyon. Kasapi rin sa misyon ng NCRPO ang pagpapaigting sa pagsasanay ng mga pulis nang sa gayon ay mabilis na rumesponde ito sa mga suliranin. Nananatili naman ang dedikasyon ng kapulisan sa serbisyong publiko para sa kaligtasan at seguridad ng bawat mamamayan. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Bumisita kamakailan si Olympic double gold medalist Carlos Edriel Yulo sa bagong bukas na arena ng Tokushukai Gymnastics Club sa Japan. Kasama sa kanyang mga binisita ay ang kanyang former Japanese coaches at teammates. Kabilang rin sa mga muling nakatagpo ng Olympian gymnast ay ang kapwa Paris Olympian gold medalist na lumahok sa Olympic all-around category na sina Shinosuke Oka at Sugino Takaaki. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas umapela na huwag sampahan ng kaso ang mga Pinay na ginawang baby maker sa Cambodia. PNP uungkating muli ang investigasyon sa kaso ng pagkamatay ng mga lokal na opisyal kaugnay ng drug war. PAOK nanawagan sa kooperasyon ng mga LGU para sa pagtuligsa sa mga pogo. DSWD Secretary Rex Gatchalian itinanggi ang aligasyon ng pamumulitika sa kagawaran. Higit 100 Pinoy na may kaso sa UAE ginawaran ng pardon. Carlos Yulo binisita ang former coach at teammate sa Japan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.